Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo. Apo na ang pagkain po, bigay ng ating Panginoon Diyos, kaya kakain na po tayo ng apunan. Alas 7:30 na ng gabi. Kain na po tayo sa pagkain na bigay ng ating Panginoon Diyos. Tinutugis na ng Department of Information and Communications Technology ang mga posibleng umano nagsimula ng panawagan sa internet para sumama sa isang marahas na pagpoprotesta sa Maynila. Binunyag din ng DICT na mahigit 1 milyong beses na tinangkang i-hack ang mga website ng gobyerno nitong weekend. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Habang nagkikilos protesta ang marami sa kalsada nitong linggo, may mga kumikilos rin online. Sa tala ng Department of Information and Communications Technology, may higit 1 milyong attempts para i-hack ang ilang government websites noong weekend at hindi bababa sa 19 ang na-deface o na-hack ng ilang tinatawag na hacktivists. 1.4 million yung nakita namin na attempts. 19 na website ang gobyerno ang naka-experience po ng defacement. Ibig sabihin po, kinuha yung website, binago. Ayon sa cybersecurity advocacy group na Deep Web Connect, na-monitor nila ang ilan sa mga nabiktima gaya ng website ng Department of Public Works and Highways. Ang iniwang mensahe, dapat magsilbing wake-up call ito sa DPWH laban sa katiwalian. Dagdag ng grupo, napasok din ang website ng ilang maliliit na ahensya at ilang local government units. Kinumpirma ito ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nasa ilalim ng DICT. Wala namang personal data ang nakuliso at agad na resolba ang issue. Pero yung mga na-deface at saka yung na-infiltrate naman, hindi yung mga internal systems na kung saan yung mga datos natin nandun, but rather yung mga front-facing services, which is really open to the public. Nakikipag-ugnayan na rin ang DICT sa pulis para mahuli ang mga nagsimula ng violenting pagkilos sa Mendiola at Ayala Bridge. Meron anya silang persons of interest na tinitingnan sa likod ng tinatawag na Black Mask March na nagsimula umano ng panawagan online. First incident na nakita namin na nag-organize sila sa web, tapos na-translate into violence. Naglalagay po sila ng how to create a Molotov dun sa web. Hindi nyo lang masyado nakikita dahil I'd like to acknowledge po yung mga social media platform, they proactively take it down. Facial recognition, so deep capture sa databases that we can, para ibaga natin yung facial recognition. So we have those. Itinanggi rin ng DICT na nahack ang eGov app at nakuha ang mga personal information doon. May third-party system lang anya ang naapektuhan at walang sensitibong datos ang nakuha. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na mayroon ng bansa na handang mag-host sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng kanyang hiling na interim release sa International Criminal Court. Sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta sa Nagoya, Japan, sinabi ng Pangalawang Pangulo na hiningi niya ang tulong ng ilang tao sa Southeast Asia na nakilala niya noong siya pa ang pinuno ng Department of Education. Wala namang pinanggit na pangalan o bansa ang Presidente pero kanya, iginit niya sa mga kinausap niya na kailangan ng tulong ng kanyang pamilya. Noon na rito, muling hiniling ng kampo ng dating Pangulo ang agarang interim release. Pero bigutang magpalabas ng desisyon ng ICC kaugnay dito habang nanatiling suspindido ang confirmation of charges hearing. At dahil wala ako pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon nakausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Susunod, ilang manufacturers ng hamon balak magtaas ng presyo pagsapit ng holiday season. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
Matapos ang matinding debate, magbabago ang kanilang kapalaran. Sila o ang miyembro ng Operator Syndicate na pinamumunahan na nag-iisa amor. Dapat lang na nangyari sa anak mo yun. Hindi ka binoto ng taong bayan, one take mata. Kaya kitang tulungan sa kaso. Kung tutulungan mo rin ako. Magkakapalagan. Sa ospital si Tom Ramon, iligpit na natin. Diba, ating tanong sa balita, hindi sa ospital. Ngayon pa si Boss Ramon. Hanggang walang para na magireos para rin siya. Wala sa isip mo tanggol. Pupunta ako ng ospital, ililigtas ka sa baba. Magkakalaglagan. Nol, pensa ako. Batang kanya rin kami. Talaki ng droga na nakuha sa atin. Parang hindi ka na makapagkansa. Ano ibig sabihin nito? Kailangan ko na ligtas sa sarili ko. Yes! No! Ito kaya ito sa siguro sa tanso mo! Hindi mo pwedeng iwanan si Mia. Yung birthday niya bukas. Ayoko na kay Mia. Halina sila. Ihuli mo yung anak niyo. Dahil wala siyang isa. Ang tunay na mahalaga. Palagi mo pinaparamdam sa akin na si Manny ang priority mo. Baka pag nagbigay ako, kunin sa akin lahat. Ayoko mawala sa akin lahat. Hindi binabaliwala. Bakit para nandali sa'yo kalimutan ang lahat? Pag hindi mo makontrol yung sarili mo, pagbilang ka hanggang 3. Isa, dalawa, tatlo. Simula ngayon, Lunes. Birthday na naisip niya patayin ka dahil I care. Hahayaan mo ba itong mawala? Tilapia. Kanina pa siya umuwi. Tignan kung sana may isang tao na naniwala sa kanya at hindi siya namatay. Mia! It's okay to not be okay. Weeknights, 8:45 p.m. Gusto yung paniligo mo ngayon. May nakita akong susi sa mga gamit ng ate mo. Baka makatulong ka sa pagkakas. Sasamahan kita sa bahay. Magkakahulihan na. Ang grand plan ni Roldan ay magpatayo ng isang casino. Kailangan natin silang pigilan sa lalong madalit na madalit. Magsisimula na ako. Ang simula na po. Scam Hunters laban sa lone scammers. Sino ba nag-tip dito sa raid na to? Congressman ba? For what? Hindi nandiyan, masarap. Walang kupura. Dahil ang mga scammers. Hello. Ngayon, magbabayan.